ako. To impeach an impeachable person. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. Mga mesaltik kasi yung mga congressman dyan eh. Kung ayaw nyo palang gumalaw yung ombudsman, sana hindi na kayo nagsumiti ng report dyan. Kung mga, yung report, yung committee report, dyan sa Committee on Bad Government, sana hindi nyo na sinumite sa ombudsman. Hinintay nyo muna matapos ang impeachment, saka nyo ibinigay kay Boying Remulla. Anak na to, pagka itong mama na to, naging ombudsman, malaking dagok sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Napaka nitong mama na to. Hindi natin malaman kung saan nanggagaling yung mga rason niya sa buhay. No? Yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kesyo yung daw paghahatid o yung mga witness laban dito kay Tatay Digong dyan sa ICC. Hindi naman daw ko nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa ginagawa ng ating DOJ na yan. Hindi daw ko pakikipagtulungan ng tawag doon. Ngayon, pagka naging ombudsman pa yan, lalo na kung magkakagulo, lalo na kung maghahalo ang balat sa tinalupan. Sa tingin natin talagang, pero ano naman yan wala naman kung magagawa kahit ombudsman yan. Yung pa rin ebidensya ang magsasalita pagdating diyan sa mga reklamo kay Vice President Sara Duterte diyan sa ombudsman. Mas gusto ni VP Sarang sumagot diyan sa ombudsman kesa diyan sa House of Representatives. Kasi diyan kumbaga latagan talaga ng ebidensya. Pagpalagay na natin, bias siya si Boying Remulla kung sakaling siya ang maging ombudsman, siya ang pumalit dito kay Samuel Martires. Pero again, latagan pa rin ng ebidensya dyan. At hindi naman hahayaan na ganun-ganun na lang ang mangyari. Era lang pagkabayas ni Boying kung sakaling mapunta sa sandigang bayan yung kaso na yan. Pagka inimbestigahan nila, meron mang konting pagkabayas. Meron mong ibibigay ng mga dokumento, mga ebidensya o kontra-argumento ang mga abogado nitong si VP kung sakaling yan ang pumalit dito kay Samuel Martires. Tuloy. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, Kung bakit bago kayo investigate. Yan. do I look stupid to you? Hoy! Attorney Bukoy! Joel Chua! Mukha pang stupid to yung si Ombudsman Samuel Martires. Yan kasi lumakas ang loob. Binabakapan sila yung speaker nilang may asintusin ito. Did I in the past do something that is against the law? Ba't kami pinangunahan? Yan. Ba't hindi mo na sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan ng konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Ayun, mag-aral muna kayo. Para ito yung continuation ito. Para dito kay Atty. Bukoy, kay Princess Abante, dito kay Chua, at lahat ng mga congressman na dumadaldal, kaugnay dyan sa paggalaw na yan, itong ombudsman, doon sa mga isinumiti nilang mga dokumento, yung mga findings sila doon sa mga kabalbalang committee nila dyan sa House of Representatives. Ngayon gagalaw ang ombudsman, ayaw nyo. Yung sa Senado, gusto nyo minamadali. Sa ombudsman, gusto nyo pumupreno. Ano ba talaga gusto nyo mangyari kayo dyan sa House of Representatives? Di ba labo? Ayaw nyo ba yun? Simultaneous iniimbestigahan si VP Sara sa ombudsman at dyan sa impeachment court. Ang gusto ko kasi nila, mag-fishing expedition muna sa impeachment court. Buksan muna yung mga bank accounts. After binuksan ng mga bank accounts, yun ang mga gagamitin nilang mga ebidensya dyan sa ombudsman. Ibig sabihin, wala ko talagang silang ebidensya laban dito kay VP Sara. Tuloy natin mga kababayan. Ang sinasabi, dapat daw ang bilis namin. Yan. Pag kami ay mabagal, hindi lang taong bayan ang nagagalit sa amin, pati ang judiciary, sinasabi inordinate delay. Ngayon, pinipilis na namin ang investigasyon at inaalis na namin yung ibang proseso sa investigation like yung evaluation. Diretso na kami preliminary investigation, which should be the case.
nagre-reklamo din sila. Ano ba talagang gusto? Mga sinto-sinto kasi yan. Ombudsman, mga sinto-sinto kasi ang mga congressman dyan, no? Ang mga meron diferensya. Nung pagka mabagal, nung hindi nagko-convene ang impeachment court, ang sinasabi nyo, siya na yan, litisin na yan si Sarah. Nagpasa kayo, ha? Mabilis, ito, bibilisan natin. Sabi ko pag si Marcos, gusto nyo naman, pumipreno naman kayo ngayon. Hindi mo gano'n. Ginagawa lang ng ombudsman ang mandato nila. Si Bibi Sara nasasaktan, hindi si Bibi Sara nasasaktan. Wala ko tayong problema sa galampihan ng ombudsman. Yung mga iyakin mo kasi yan eh. Yung lahat na lang gusto nila. Sa lahat ng laban eh, garabyado yung itong si Bibi Sara at itong si Tatay. Gusto mo nila yung lagi mo sila yung nasa upper hand. Ayaw mo nila yung nasa defensive po. Pero darating ang oras, yung mga pinaggagawa nyo na yan, ako, magtago na kayo sa mga saya ng mga ng mga asawa at mga kabit nyo. Ng ating mga kaibigan na mababatas, mabagal na investigasyon, mabilis na investigasyon. If they are afraid that it will affect the impeachment proceedings, why in the first place did they furnish us a copy of the committee report? Tinatanong ko din, ombudsman, bakit kayo binigyan? Mga bida-bida kasi. Galing-galingan, sayong-sayan. Diba? Dapat hindi nyo binigyan. Wala namang problema kahit hindi nyo bigyan. Hindi naman nang hihingi. Kayo nag-offer eh. Ngayong tumugon ng ombudsman, nag-iiyakan. Kaya ano ba gusto nyo mangyari? Yan. Bakit? For our information? Bakit nga? Para gamitin namin paperweight, yung committee report? Siguro naman para gawin namin scratch paper dahil malit ang budget namin itong taon na ito. Nako, ouch. Ouch! Laking sampal sa pagmumukha ni, nitong si Tambaluslos, no? O, gagawing scratch paper dahil ulit ang pondo ng ombudsman. Yan, ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, pinangungunahan kami. Yan. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi mo na sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan ng konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know hanggang saan extent ang pwedeng gawin ng ombudsman. Nako, ayun na.